Hi mga beshies! Join us on our travel to Georgia! Now, I'm preparing my things and quick outfit check muna tayo dyan. So, we have a long holiday, so this is the best time for us to travel. Georgia is 3.5 hours away from Dubai and magstay lang kami for 5 days and 4 nights. So, Georgia is a country at the intersection of Europe and Asia. Our flight is at 1 a.m. so makakarating kami sa Georgia ng mga nearly 5 a.m. na. Nakarating kami sa Georgia ng mga 4:30 a.m. So, yan ang airport nila. So, sa airport, kailangan na namin bumili ng SIM card and magpapalit ng Georgian Lari. So, here's our way to the city. Here's our hotel. So, hindi pa kami pwedeng mag-check-in. Buti pumayag silang itago muna yung mga luggage namin para makapaglibot-libot kami sa city. So, our hotel is 18 minutes away from the Freedom Square kung saan maraming restaurants, hotels, and kung ano-ano pa. So, we're just roaming around and we're looking for some place to eat. Mostly sa mga restaurant kasi is nag-open sila ng mga 10 a.m. Dito sa Georgia, marami kang makikitang mga old houses and churches. So, yung mga itsura nila, parang pinapreserve nila yung original na itsura niya. Merong mga mukhang mga abandoned houses, pero paggabi, makikita mo na may mga ilaw sila. And let me tell you, dito sa Georgia, napakaraming malalaking aso sa daan. So, mostly, they are vaccinated and makikita mo na meron tag sila sa tenga. But still, kahit vaccinated sila, kailangan ingat tayo. Lalo na kami, nung nandito kami, umagang-umaga pa lang, pagkalabas pa lang namin ng hotel, muntikan na kaming makagat ng aso. So, sa mga susunod na video ko na lang, ipapakita kung bakit kami muntikang makagat ng aso sa Georgia. So, while waiting for the restaurant to open, kasi 10 a.m. pa sila nag-open, so we plan to go to one of the famous landmark here in Georgia. Ito ang Leaning Tower of Tbilisi or ang Clock Tower. And dito naman sa tabi ng Clock Tower, meron kang makikita mga nagtitinda ng mga paintings and mga souvenirs. And meron din ditong maliit na Orthodox church. So karamihan sa mga churches dito sa Georgia ay Orthodox. So we tried to go inside the church, pero bawal pong mag-take ng video. So, hanggang labas lang yung pagtitake namin ng videos and photos. Ito, naglalakad-lakad na kami papunta dun sa restaurant na pagkakainan namin. Maganda naman. So, tamang-tama na naglilibot-libot muna kami and tinitingnan namin kung ano yung mga landmarks na pwede namin puntahan agad-agad. Kasi, after namin mag-breakfast, and then may pupuntahan kaming ibang landmarks, and then kailangan na namin mag-check-in and makapagpahinga na din. Pero mas masarap kasi yung pagkain dun eh. And now we're here sa restaurant ng pagkakainan namin, and this is Legato Restaurant. Located lang siya sa Tbilisi Center. And gutom na kami ng time na to, so kain muna kami bago maggala.
June is the best month to travel here in Georgia dahil hindi pa sobrang init at makikita mo ang beauty ng nature nila. During October onwards, magwi-winter na siya kaya magkakaroon na rin ng snow. So, nung dumating kami dito, sobrang daming turista na naghihintay. Nakapila kami for more than 30 minutes and medyo mainit-init na rin ang mga oras na to. So, kailangan mong sumakay ng cable car para makapunta sa Mother of Georgia. So, cable car price is 13 lari for 2 persons, back and forth na yon. It is a 3-minute ride going to Mother of Georgia. Philippines. Mahal kita Philippines. Dito sa taas, makikita mo ang overlooking ng Tbilisi. So, Mother of Georgia is located here in Sololaki Hill. Dito sa taas, marami ka ring makikita na nagtitinda ng mga souvenirs, wine, at iba't ibang pagkain. Mother of Georgia symbolizes the Georgian national character. In her left hand, she holds a bowl of wine to greet those who come as friends, and in her right hand is a sword for those who come as enemies. Nandito rin sa taas ang National Botanical Garden of Georgia. Sinasabi nilang meron daw waterfall dito sa baba. Pero hindi na kami bumaba dahil medyo mainit na talaga ng mga oras na to at wala masyadong bumababa ng mga turista. May nagsisip. 이게 버이. 버이. Another famous landmark here in Georgia is the Bridge of Peace. Our next destination is the famous Chronicles of Georgia. So the monument depicts Georgian imperial history, famous literary works, and the role of Christianity in the country. This is a 16 pillars built into a square. Ang mga nandyan daw ay yung mga king, queens, and national heroes. The top part contains king, queens, and heroes who are remembered in history, while the lower section portrays scenes from the life of Jesus Christ. Sa likod, there's another overlooking view and another Orthodox church. So mga 4 p.m. na and we decided to go back to our hotel dahil medyo pagod na kami ng mga oras na yan. So here's a quick room tour. After namin magpahinga ng ilang oras, lumabas naman kami para mag-dinner. So, this is a Two-Tone Craft Beer and Brewery. So, very recommended ko siya dahil mura at marami yung servings nila.
And this is the ambience of the restaurant. Sobrang dami naming na-order kasi akala talaga namin konti lang yung servings nila. One of the recommended food dito sa Georgia is yung kinkali. Para siyang xiaolongbao pero hindi ko siya nakunan dahil gutom na ako. After kumain, another recommendation is to try their beer sampler. So, ayan, try na si ate mo girl. So, okay naman siya, pero sa sobrang busog ko, hanggang sampler lang ako. At maaga pa kami sa tour kinabukasan. And that's the end of our first day in Georgia.